Siya po ang lumalang ng daigdig. Kayang-kaya niyang wasakin ang daigdig na kanyang nilikha. Nasa Biblia po yan. Kaya, napakahalaga po ng panawagang ito ng ating Panginoon Diyos. Maring itanong po ng ilan, kailan magaganap yan? At paano gagawin ng Diyos na ang daigdig na ito ay kanyang wasakin? Biblia uli po ang tutugon sa atin pong mga katanungan. Dito po sa pahayag naman ni Apostol Pedro sa Kapitulo 3, mga talatang 7 at 10 ng ikalawang sulat po niya. Ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayunding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kailan po magaganap yung babala at panawagan ng Panginoon Diyos na ang daigdig na ito ay kanyang wawasakin? Ang sabi ni Apostol Pedro, itinataan niya sa araw ng paghuhukom. Sa araw po na itinakda ng Diyos na huhukuman niya ang daigdig na ito. Kasama po na malilipol ang lahat ng taong masama. Kailan po yung paghuhukom na binabanggit po ng mga apostol? Ang sabi po ni Apostol Pedro, darating niya ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw. Sino po yung Panginoong tinutukoy doon? Ang ating Panginoong Jesucristo na itinakda ng Diyos na siyang maghuhukom sa kanyang ikalawang pagparito. Paano po gagawin ng Diyos yung pagwasak sa daigdig? Sinagot din po, ang sabi po, ang mga bagay na nasa langit, matpupugnaw sa matinding init, at ang lupa, ang daigdig, at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Mga mahal po naming taga-subaybay, nakikinig at nanonood sa palatuntunang ito. Napakalaking trahedya, napakatinding kalamidad ang magaganap. Sunog po ng pangbuong daigdig. Hindi isang bahay, hindi isang baryo, hindi isang bansa, buong daigdig. Nakasulat po sa Biblia, tutupukin ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng apoy, kasamang malilipol ang mga taong masasama. Kaya pala, nananawagan ng Diyos. Bago dumating yun, nananawagan na siya. Sapagkat isang napakalaki at nakapangingilabot na sunog ang magaganap sa araw po ng paghuhukom. Walang ligtas na dako. Wala kang maaaring puntahan para ikaw ay makatakas. Masusunog ang buong mundo. Ano po ang ginawa ng Panginoong Diyos? Ibinigay niyang halimbawa para patunayan po na magaganap ang itinakda niya na araw po ng paghuhukom. Balikan po natin ang ikalawang sulat ni Apostol Pedro. Dito naman po sa Kapitulo 2, mga talatang 5 hanggang 7. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat, iningatan si Noe na tagapangaral ng katwiran na kasama ng ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. At pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodom at Gomora na pinapaging abo ng maging halimbawa sa mga magsisipamuhay na masama. At iniligtas ang matwid na si Lot na lubhang nahahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masasama. Ano po itong binasa ko sa inyo mula po sa Biblia? Ito po'y nangyari sa panahon po ni Noe at sa panahon po ni Lot. Panahon ng patriarka o panahon ng mga magulang, batay po sa pagtuturo ng Biblia. Ano po ang nangyari sa panahon ni Noe? Dahil sa kasamaan po ng tao sa mundo, nilipol ng Diyos ang tao at lahat ng may
buhay dito sa lupa sa pamamagitan po ng tubig, ng bahang gunaw, universal deluge. At gaano po ang napahamak? Isipin po nyo, isang buong mundong tao na noon, pero ang naligtas lang po, 8. Si Noe, at ang sabi po ng talata, yung 7 kasama pa niya. Sino yun? Asawa niya, 3 anak niya, 3 mga manugang niya. Kaya dito po ay mapapansin po natin, ang kaligtasan, wala po yan sa dami. Wala din po yan sa kakauntian. Hindi pwedeng sabihin, mas marami kami. Kami totoo. Mayurya kami. Kaya kami ang ligtas. Sa panahong pong yun, Ninwe, ang naligtas po, 8 katao. Ang buong mundong tao, maliban doon sa 8, napahamak. Pero bago po dumating yung malaking kapahamakan, yung bahang gunaw, nagbigay po ba, nagbabala ang Diyos? Meron po ba siyang panawagan? Opo. Gaya ng binasa natin, kinasangkapan ng Diyos si Noe para ipangaral yung katwiran. At ang totoo, hindi lang po siya nanawagan at nagbigay ng babala, itinuro pa niya ang paraan para ang tao po ay maligtas sa bahang gunaw. Kaya lang po, ano nangyari? Pag binasa po niyo sa Biblia, pinagtawanan lang po si Noe. Hindi po pinaniwalaan. At ang totoo, inakala na siya ay nasisiraan pa ng bait. Pero tinanggap man nila o hindi, totoo po yung panawagan ng Diyos sa pamamagitan ni Noe. Kaya nang dumating ang takdang panahon na nais na ng Diyos ilapat ang kanyang parusa, dumating ang bahang gunaw, ang naligtas lang po yung nakinig sa panawagan. Yung sumunod sa babala, yung pumasok sa daog na ipinagawa ng Diyos, yung hindi po nakinig, napahamak. Hindi lang yan, binanggit pa po sa talata, yung panahon naman ni Lot. Ano po nangyari? Yung malaking syudad, 2 malaking syudad, Sodom at Gomora, nilipol ng Diyos sa pamamagitan po ng apoy at asupre. Ilan lang po ang naligtas? Isang pamilya lang po, pamilya ni Lot. At ang totoo, yung asawa pa ni Lot, hindi pa naligtas sapagkat nasa daanan ng kaligtasan, sumuway pa sa bilin ng Diyos sa pamamagitan ng mga isinugo na wag lilingon sa likod. Paglingon sa likod, siguro nandun ang puso niya, nandun yung aking mga pakinabang. Paglingon, naging haliging asin. Pero nagbigay din ba ng babala at panawagan ng Diyos bago sunugin ang Sodom at Gomora? Opo, nagsugo ang Panginoong Diyos. Pero inakala lang po ng iba na nagbibiro yung nagbigay po ng babala. Sa makatwid, yung mga pangyayaring yon sa panahon po ni Noe at ni Lot, ang sabi po ni Apostol Pedro, ibinigay na halimbawa para tayo po ay maakit, makumbinsi, maniwala, totoo. Yung panawagan ng Diyos, meron siyang itinakdang araw, huhukuman ng mundong ito at wawasakin ng daigdig, malilipol ang lahat ng taong masasama. Ngayon, maaaring sabihin ng ilan, matagal ko nang naririnig yan. Sinabi na yan ng lolo ko. Pero hanggang ngayon, wala pa. Ba't nga po ba hindi pa nagaganap yung panawagan at ibinabala ng Panginoon Diyos na araw ng paghuhukom? Ang makakasagot po, Biblia rin. Tandaan po natin, sa Biblia nakasulat, ang mga katotohanan na salita ng Diyos na dapat po nating malaman para tayo maligtas. Balikan natin uli ang 2 Pedro. 3:7 po, binasa ko na kanina, pero ngayon po, itutuloy po natin sa talatang 9. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa, sa pamamagitan ng gayunding salita, ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masama. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Bakit po hindi pa nagaganap yung ibinabala ng ating Panginoon Diyos na araw ng paghuhukom? Hindi po ibig sabihin mapagpaliban ng Diyos sa kanyang mga pangako, kundi ang sabi po, mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya nais
na ang